Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Pangulong Marcos po ay tila nagpapapogi na naman. Yan. Dahil po magsosoli, yung pong kinuha sa PhilHealth na 60 billion ay isosoli po sa PhilHealth. Yan. Una. Yes ko lang. Okay po ba? Maliwanag naman tayo. So, isosoli po para magamit daw ng PhilHealth. Ayos. Ibig sabihin, bida ka na naman. Pangklase po talaga eh, no? Okay, pag-usapan din po natin, ito po si Ping Lacson ay natukoy na po kung sino po yung mastermind ng flood control. Yan. May sagutan din po ito sa gilid ko. Sagutan po no ng ni BP Sara, sinagot na naman ito ni Auntie Claire ng mga pamimiloso po at iba pa pong mga balita. Katulad po nito, marami pong sinabi itong si Rowena Guanzon. Kaya lang wala po sa ano eh, no? Parang si Rowena Guanzon, parang si Senator Marcoleta na hindi ganong popular, hindi ganong pinag-iintindi ng mga taga-media. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, at malikot masyado ang ang host. Okay, mag-one lang po tayo kung okay na po, no? Itutuloy-tuloy lang po natin. One lang po tayo. Ayan. Panat agad, wala na pong intro-intro. Panatan na natin yung mga dapat banatan kasi hinahabol po natin yung mga bago mag alas 5, mga alas 4 pa lang. Ay banat na agad. One lang po, mag-one lang. Okay. Kahit na hindi po kayo mag-one, pag nakita ko pong hindi kayo nagwa-one, itutuloy na pa rin natin. Pag-usapan muna natin itong nasa gilid natin, no? May minungkahi po si BP Sara para makabalik itong si Saldico dito sa Pilipinas para pabalikin. Ito po ang sinabi ni BP Sara. Live po tayo live Kaya wag po kayong mag-alala dyan. Ito po minumungkahi, maganda naman, napaka-practical po ng mungkahi. Okay lang ba? Hindi ba malabo yung video natin? O mata ko lang ang malabo? Paki-comment lang po one ibig sabihin ng one pati video, tsaka sounds natin ay okay. Okay. Kasi pwede pong i-adjust yung camera. Malabo lang ang mata ko. Okay, ayon po rito kay BP Sara, eto po alam naman po natin, more or less, kahit po ang gobyerno na mismo, kahit na po mga kakampi na Saldico, si yung presidential son Sandro Marcos, pati po mga kasama niya sa Kongreso, sa HOR, eto pong si bagong speaker OGD, ay pinauuwi na po to si Saldico. Mukhang talagang pangangatawanan nila na tatablahin na, kinakailangan kasing may maparusahan. Okay. Sabi po ni BP Sara, para mapadali daw po yung pagpapauwi kay Saldico, ito po ang mga sinabi ni BP Sara. Ang Office of the President involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam po natin yan bigyan po natin ng context Ang tawag po ni BP Sara at ng mga abogado po ni Pangulong Duterte, kidnapping po yung pagdadala sa kanya dun sa dahig dahil wala naman pong due process. Hindi po pinadaan sa korte. Basta na lang po isinakay ni General Torre
sa utos nila John Vic Remulla na magkapatid na Remulla, no? Inutos na isakay at dalhin po sa dahig itong si Pangulong Duterte. Kaya po kidnapping po ang tawag nila diyan. O tuloy po natin. Bakit ngayon hindi nila magawa kidnapin si Saldico doon sa Amerika at ibalik dito sa Pilipinas? Tama po, no, sa madaling salita, kung ano po yung ginawa nila kay Tatay Digong, bakit hindi po nila kayang gawin? Bakit hindi po nila gawin dito po kay Saldico? Ang linaw po di ba? Okay, ito po ang sagot nito ni Claire Castro. It's illegal. Ganun ba magbigay ng suggestion ng isang vice presidente? Gumawa ng illegal? Delikado yan. O di inamin mo rin, Auntie Claire, inamin mo rin na yung ginawa nila kay Tatay Digong ay illegal pala. O, napakalinaw po 'Di ba? Sabi mo, it's illegal. Yung kukunin si Saldico para iuwi sa Pilipinas, it's illegal. Sa makatuwid, yung ginawa nyo kay Tatay Digong, illegal din. Saan po nahuhuli ang bibig? Sa salita. Saan nahuhuli ang bibig ang putya? Di ba? Okay. Punta na po tayo sa iba pa. Ano lang po to, mabilisan lang po. Mabilisan lang tong live na to kasi kinakailangan natin, naghahanda po kami para sa pagpunta po doon sa mga kaganapan ngayon. First time ko pong pupuntahan yung mga kasama natin. Ito po, tignan nyo po tong sinabi naman ni napakagandang si Ann Curtis. Ito po yung anak, no? Sa mga hindi po nakakakilala kay Ann Curtis, ito po yung anak ni Res Curtis. Padong inulit mo na naman yan, joke mo na yan. Okay. Ayon po kay Ann Curtis, I do believe in paying taxes when they're used to the growth of our nation, the betterment the betterment of our communities, and most importantly, in support of our fellow Filipinos who need the extra hand, especially for the youth and children who don't have access to proper nutrition and education. It's time we use our voice to end corruption in our country para sa mga anak natin at para sa future generation of Filipinos. Ayan po, no? Pati po yung napakagandang si Ann Curtis na anak ni Res Curtis ay nananawagan na po na itigil na ang korupsyon. O speaking of mga panawagan, no, ang dami po nananawagan na papanagutin, no? Pero ang pinagtataka po natin, ayaw nilang papanagutin si BBM. Ayaw nilang maalis sa pwesto si BBM. Si BP Sara po, kung papansinin natin, ang bilis po nila magpasya na i-impeach. Pero wala po ako naririnig na katulad na panawagan na ganyan sa mga inampalan. Wala pong tayong naririnig na i-impeach o tanggalin sa pwesto si BBM. Diba? Alam nyo po kung bakit. Yun na nga, paulit-ulit tayo rito, no? Kaya ayaw po nila na manawagan na matanggal sa pwesto si BBM dahil alam po nila na pag nawala po sa pwesto si BBM, Vice President ng Pilipinas ang papalit, walang iba kundi si Sara Duterte. At mas takot po sila. Lahat po ng mga nagsasalita. Kaya nagtataka siguro yung mga katulad ni Ann Curtis na anak ni Res Curtis na bakit hindi pinapanawagan yung panawagan kay BP Sara na tanggalin sa pwesto. Yun nga
yung mga nananawagan na tanggalin sa pwesto si BP Sara, yun po yung mga nananawagan, ayun po yung mga ayaw manawagan na tanggalin sa pwesto si BBM. O alam nyo na ngayon kung ano po ang purpose nila. Ang purpose ng mga taong to, hindi po matigil ang korupsyon, hindi po matigil. Kasi mas mabigat po eh. Di ba? Ang involved ko po kay BP Sara, pagpalagay nyo ng tama yung bintang nila, ang involved po na pera kay BP Sara, 125 million. Dito po, trillion. Hindi po billion na trillion. Pero bakit hindi po sila nananawagan na impeach si BBM? O, impeachment na lang. Wag na po yung patalsikin kasi bawal yun eh. Impeachment po, nasa saligang batas yan. O, yung panawagan na patalsikin, medyo delikado sila dyan. Pero yung impeachment po, legal na legal po yan. No? O, ang tanong ko ulit, tatanong ko lang po ulit, bakit walang nananawagan ng impeachment? So, hindi po totoo na sila ay anti-corruption. Hindi po totoo na sila po ay galit sa mapanagot yung mga corrupt officials. Lahat po yan, tauhan lang po yan ni BBM. Hindi po ako hindi po kami nananawagan na tanggalin sa pwesto kasi very obvious naman na maka-Duterte kami. Siyempre, ang ibibintang lang sa amin. Siyempre, gusto nyo mawala si BBM para makaupo si BP Sara. Ang sinasabi ko po, yung mga nananawagan, yung mga nagmamalinis kunwari, nananawagan na tanggalin si BP Sara dahil sa korupsyon. Kung totoo kayo, mas malala po to. Wala po akong naririnig na panawagan na impeachment. Panawagan lang, hindi ko sinabing impeach nyo dahil wala naman kayong kakayahan. Kontrolado ni BBM yung HOR. Bakit wala pong panawagan? Ano po ang ibig sabihin yan? Hindi talaga kayo after na may mapanagot, kung hindi namumulitika lang kayo. Namimili kayo, mas takot kayo kay Sara Duterte. Dapat hindi nyo iniisip yun. Pag nawala si BBM, si Sara Duterte, naku, delikado tayo rin. Hindi po eh. Dapat po, patas kayo kung sinasabi nyong patas kayo. Hindi kayo patas. Gusto nyo lang samantalahin tong mga galit ng mga tao para kayo makaporma at baka manalo yung inyong kandidato pagdating sa 2028. Yun lang po yan, lahat po yan ay pamumulitika. Ang tunay lang po na nananawagan na accountability, mga Duterte forces. At saka yan, yung mga kabataang hip-hop. Naniniwala ko dyan eh. Sa totoo lang, naniniwala po ako na yung pinaglalaban nila. Kaya lang, siyempre, sinasamantala to ng mga mapagsamantala na dadalin sila na kung ano-ano. Pero hindi kayo magtatagumpay. Okay, eto po, si BBM, nako. Bidang-bida na naman. Katabi niya po itong mga yung DOH Secretary. Just in. Sabi po rito, Ferdinand Marcos Jr. announces that PhilHealth 60 billion excess funds that was reverted to the National Treasury will return to the state-run health insurance. Naku, tuwan-tuwa po eh. Ang galing po ng palakpak ni Herbosa, masayang-masaya eh. Si BBM naman talagang yung mga ano niya, talagang ibabalik natin dahil tayo mapagkawang gawa. Pabida ako, papogi. Papogi lang po yan. In the first place, ang question ko, bakit nyo po kinuha sa PhilHealth kung talagang kayo, kung talaga pong kayo ay talagang gustong-gusto po ninyong tumulong sa o gamitin yan para sa ating anong tawag dyan? Sa ating kalusugan, yung pera ng PhilHealth. In the first place, bakit po ninyo kinuha sa PhilHealth? Sagutin nyo muna, bakit nyo kinuha sa PhilHealth yan? Kita mo magpalakpak talagang mga ganun pa,
Ngiting-ngiti eh. Tapos with full action naman yung presidente. Kahit walang sounds, no? Tignan nyo lang. Ito, ay para sa inyong lahat. Binibigay natin buong puso kung pinagkakaloob ang lahat ng ito para sa PhilHealth. Mr. President, kayo po kumuha sa PhilHealth. Paalala ko lang po, hindi nyo yan binabawi sa PhilHealth. Kayo ang kumuha sa tulong ni Recto. Ngayon, magpapapogi kayo, isosoli nyo sa PhilHealth. Kung mali yung ginawa ni Recto, kasuhan ninyo para maniwala kami. Ang tanong, may kaso na ba si Recto? Wala. Walang kaso si Recto. Yung pagsosoli nyo, Mr. President, ng budget ng PhilHealth, isa lang po ibig sabihin yan. Mali ang pagkuha ninyo sa PhilHealth. Ang tanong, tinanggal nyo ba man lang si Recto sa pwesto niya? Hindi. Kinuha nyo yung pera ng PhilHealth. Ang kahulugan nun, kaya nyo kinuha dahil yung sobrang pera ng PhilHealth, sabi nyo sobra yan, kaya nyo kinuha, may mahalaga kayong paggagamitan. Yung pala, inimbak nyo lang. Para saan? Baka makalimutan na ng mga taong bayan eh. Kung hindi pa kayo kinasuhan sa Supreme Court, kinasuhan po yung mga yan. Kinaso po yan yung di ba may kaso yan sa PhilHealth, sa Supreme Court? Yung pagkuha nila ng pondo sa PhilHealth. Kung hindi pa kayo kinasuhan, kung hindi pa nagagalit ang mga tao ngayon, isosoli nyo kaya yan? Kaya po, yung mga nagsasabi po sa inyo na huwag kayong mag-rally-rally na yan, wala naman nahihita yan. Meron po, eto po, katulad nito. Kung hindi ba nagrarally yung mga tao, sa tingin nyo isosoli ni BBM yan? Kung hindi po naghanap yung mga tao ng nasa ng pera, sa tingin ninyo isosoli yan? Baka nagastos na yan ng mga mabubuting kalooban. Mga PI kayong mga mabubuting kalooban. Ang babait ninyo. Pucha, tuwan-tuwa yung DOH Secretary in the first place. Hindi naman dapat talaga binibigay yan. Hindi naman dapat kinukuha yan. Tanong, kinasuhan mo ba si Recto? Tinanggal mo ba man lang sa pwesto si Recto? Hindi pa rin. Yun nga po yun eh. Magkamali ka rito sa gobyerno na to, walang parusa. Okay lang. Recto, mali yung ginawa mo pero okay ka pa rin dyan. Kay Tatay Digong, naalala ko yung kapatid ng mga Tulfo. Di ba? Yung kapatid ng mga Tulfo. Hindi po yun ha. Ang ginawa, yung pera ng DOT, yung nagpa-advertise, hindi pa yung basta binulsa. Hindi tolerant si Tatay Digong sa mga corruption. Tama si Vic Salvado, magkano kinita nun? Nung pera na yun. Bakit ang isosoli nyo yung lang? Yung kinuha nyo lang. Dapat may interest din yun. Ganyan talaga eh. Kaya magtataka pa ba kayo kung bakit maraming magnanakaw sa gobyerno? Wala namang parusa eh. Na hindi nga tinanggal sa pwesto, na hindi nga sinabing, na hindi man lang nakurot eh. Correct. Baka tama tong sinasabi ni Micaela. Kaya walang parusa kay Recto. Baka si BBM mismo nag-utos. Punta tayo rito kay Kaya ito po, si Lacson po. Nakilala na po ni Lacson ang pinaka-mastermind ng flood control
syndicate. Yan. At ang pinaka-mastermind ng flood control syndicate, walang iba kundi si Henry Alcantara. Ay, ghost project lang pala sa Bulacan. Mali. Ayan, naniniwala si Senator Pampilo Ping Lacson, chair ng Senate Blue Ribbon Committee, na si dating Department of Public Works and Highways District Engineer Henry Alcantara ang utak sa likod ng ghost flood control projects sa lalawigan ng Bulacan. Ito po yung sinasabi ni Senator Marcoleta, no? Masyado tayong nakapokus sa dalawang sinungaling. Nung una, sino kaya yung sinasabing dalawang sinungaling? Yung dalawang senador kaya? Pero na-realize ko, malamang hindi. Kasi konti lang ang tutok dun sa dalawang senador eh. Ang tinutukan talaga ng gusto yung dalawang engineer eh. O malamang si Alcantara to tsaka si Bryce Hernandez. Yung tinutukoy ni Marcoleta. Nang-i-intriga lang ako sa dalawang senador. Masarap kasi mga intriga. Okay, sa madaling salita mga kapatid, wala naman pong problema. Totoo naman na tukoy ni Lacson. Ang problema, Senator Lacson, senador ka ng Pilipinas, hindi lang naman ng Bulacan. Yung Blue Ribbon Committee, kaya kayo nag-iimbestiga para matuklasan ang mastermind ng buong Pilipinas. No? Dapat yun yung tunguhin. Yan po yung sinasabi natin, ang pagkakaiba ng Blue Ribbon ni Marcoleta at Blue Ribbon ni Lacson. Wag na po ako magsalita, si Marcoleta na rin. Nakatutok sila, kinumpara ni Marcoleta, kung ang tinutukan ninyo, dalawang sinungaling, yun nga, si Alcantara at to si Bryce Hernandez. Saan po papunta? Para mahuli yung mga botete at sapsap. Ang ganda ng paliwanag ni Marcoleta. Pupunta tayo sa Scarborough Shoal na napakaraming balakid. Haharangin ka ng mga Chinese Coast Guard. Pupunta ka pa rin. Pag nakalusot ka, ang gagawin mo sa Scarborough Shoal, manghuhuli ka lang pala ng sapsap. Yan po ang paliwanag ni Senator Marcoleta sa ginagawa na Blue Ribbon ni Lacson. Imagine niyo, yan po, marami pong naniniwala kay Marcoleta. At akala nyo, maganda yung ginagawa ninyo. Bilib na bilib sa inyo si Bitag. Pangmaliitang kasi mga utak ng mga tulpo eh. Kaya napapabilib ninyo eh. Galing daw ni Ping Lacson. Yan ang mga tama po yun. Magaling naman po talaga. Pero ang hinahanap po natin, pambuong Pilipinas po. Yun po ang problema natin. Hindi lang po kayo senador ng Bulacan. Kayo po ay senador ng buong Pilipinas. Nawala yung aking Tapos, eto po. Ewan ko lang kung ako ay kung sakali naman ako ay i-copyright nito ni napakagandang Karen Davila, tatanggalin ko na lang. Pero gustong-gusto ko 'tong sinabi ni Karen Davila Pakinggan po natin. Ito po yung nagpapalusot kasi, no? Akala nating lahat pwedeng makakalusot si Martin Romualdez. Ito po ang pahayag. Ako natutuwa, ngayon lang po ako natuwa dito. Hindi, dalawang beses na. Yung una, yung sinabi niya na inamin niya na may nag-alok sa kanya na babayaran siya. Ang alok sa kanya, wala namang makakaalam. Pero ang sinabi niya ron sa nag-alok sa kanya, hindi po, malalaman po ng taong bayan kung kami ay binabayaran o hindi.
Okay, pakinggan natin ng konti itong sinabi, pinahayag ni Cutie Karen Davila. Biktima pa siya na ang bait niya, gusto niyang tumabi. Meanwhile, I think we need to hold our leaders accountable. He is the Speaker of the House. The budget emanates from the House. There are talks of ostentatiousness and extreme wealth, private planes, supposedly more than 10 houses in Forbes Park. I'm sorry I have to bring this up, but to defend the Speaker that he's a victim in all this, it's appalling to the Filipino people. At the end, he would not even explain the corruption in the budget that he allowed. The House passed it, Congressman. In the end, we are talking about the public being angry of the ostentatiousness and extreme wealth of Martin Romualdez, Zaldico. This is not the time of the wealth you and I have seen in past administrations. Galit na tayo nun kay GMA, kay ERAP, etc. This is a whole other level of alleged corruption. It's not the levels of Nepal. Yeah. That kind of anger, which I hope not. But at the end of the day, when you hear about homes abroad, I mean, Congressman, it's very difficult to defend Martin, who was in power, unless he submits his SALED. He explains. Stepping aside, I don't think is enough for the Filipino people. I mean, it's not personal to me. I'm not angry at him personally, but as a leader, this is inexcusable. Parang biktima pa siya na ang bait niya, gusto niyang tumabi. Parang biktima. oh, 'di ba? Sinasabi po ni Karen Davila, parang biktima pa siya, mabait pa siya. 10 bahay sa Forbes Park, jets, helicopter, napakarangya mga bahay sa ibang bansa, no? Tapos parang ang bait niya pa dahil nag-resign siya, nagsakripisyo siya. Yun po yun eh. Ito po talaga yung galit na to ni Karen Davila. Ito po yung, kumbaga, kuwang-kuwa ni Karen Davila. Ito po yung galit ng mga Pilipino talaga. Palalabasin nyo pa na siya ay napakabuting tao dahil sinakripisyo niya yung sarili niya sa yung pagiging speaker niya. Samantalang walang kapantay. Yan yung point ni Karen Davila, walang kapantay tong pagnanakaw na to, no? Grabe yung mga English, hindi ko nakuha eh. Appalled, no? To the veracity, sasarap pakinggan eh. Yan po ang totoo. Yan yung galit, no? Tapos gusto pang palabasin ng mga congressman, nagsakripisyo. Kawawa naman. Nagsakripisyo, parang gusto pa nilang palabasin, parang Heso Kristo pa eh. Parang si Martin Romualdez pa yung pumapil na Heso Kristo. Ang ganda, no? Ngayon, pangalawang beses ko pa lang pong humanga dito kay Karen Davila. Pero on point po siya. Huwag niyong sabihin na kaawa-awa, napakabuting nila lang. Nagsakripisyo para sa sangkatauhan. Isuli nyo yan. Ipamigay niya yung mga pag-aari niya sa Forbes Park. At hindi lang po sa Forbes Park ang mga bahay. Meron pa sa Cebu, etc. Oh, grabe. Sabi ko nga, nung nakita ko to, eto, grabe tong ano na to. Pasensya na ANC. Kung ginamit ko to. Ngayon, kung sa tingin nyo, mali ako ng paggamit niyan, talagang gigil na gigil eh. Kasi pinagtatanggol pa nung pinagtatanggol pa ni Puno eh. Ang sarap pakinggan ni Karen Davila pag ganyang gigil, no? No? Kaya lang, ang lala. I was appalled. Okay, may mga nagtatanong po nung kay... Actually, napanood ko na po yung kay Napanood ko na po yung interview ni Lucy Cruz. Yung marami, yung mga maliliit lang. Pero maganda po yung mga punto rito ni
sinagot niya po yung mga binabato ng mga kolokoy kay BP Sara dito po sa 'di ba? Yung sa mga diskaya, ilan lang po no kasi maubusan tayo ng oras. Yung mga ilan po sa mga sinagot ni Guanzon. Halimbawa yung sa diskaya. 'Di ba ang binabato nila sa diskaya, hindi naman nila sinasabi na nagsisinungaling yung diskaya eh, no? Naniniwala din naman 'tong mga tukmol na 'to eh, na may mga binibigyan talaga yung 17, lalo na si Martin tsaka 'to si Saldico, na nabibigyan talaga ng malalaking kontraktor tulad ng mga diskaya, 'di ba? Okay. Ano po yung punto rito ni Guanzon? Ang laging sinasabi, yung 2016, bakit daw hindi sinasabi? Ano ba anomalya sa 2016? 'Di ba ang sabi nga niya, wala naman nakahingi sa kanya noong 2016 eh. Dito lang may mga garapal na nakakahingi sa kanya noong 2016 noong 2022 na onwards. Doon lang siya nakuha na ng mga napilitan siyang magbigay. Dahil mga garapal yung mga politiko ngayong 2022. Buhat nung naupo si Marcos. Ay hindi raw po, parang ganun yung si Luchi Cruz. Yan po, si Luchi Cruz po ang typical na na ano po na press people. Pinagbibintangan na korap yung mga Duterte kahit wala namang ebidensya. Ano sinabi ni Luchi Cruz yung sa corruption ng Duterte? Sabi nga nito ni Rowena Guanzon, 'di ba? Ikumpara mo yung yung confidential fund sa ninakaw ng mga tao na to ngayon. Walang kaparis. Ito ang pinaka-corrupt. Ito po ang pinaka-corrupt na Congress. Talo pa yung corruption nung panahon ng tatay. Tatay ni Marcos. Wala pong sinabi tong corruption na to. O yung confidential fund. Sabi nga ni Guanzon, tama yung yung Supreme Court. Inutusan lang sila ni Martin eh. Inutos lang na ano na nga yung ginawa kay BP Sara? Inutusan lang sila ni Martin na i-impeach si BP Sara, in-impeach na nila. Yun po ang katotohanan. Oh. Tapos, COA po yan magpapasya kung may maling ginawa si BP Sara. COA. Wala naman eh. Interpretasyon lang ng mga congressman yan. Interpretasyon lang na may maling ginawa. Sa totoo, wala naman pong maling ginawa si BP Sara. Sa interpretasyon nila, wala silang mali ang ginawa nila. Kasi nga, ang gusto kasi nila, si BP Sara ay hindi makalaban ni Martin si BP Sara. Yun lang po yun. O ano pa yung mga sinabi? Binubutatan niya si Luchi Cruz, yung pagbanggit lagi ng 2016. May affidavit at ayon po sa affidavit ng Diskaya, no, hindi niyo po pwedeng baliwalain yung affidavit dahil abogado siya eh. Yung pong affidavit na yun, pag pinirmahan po ng Diskaya, yun po ang totoo. Dinaya daw yung affidavit. Pwede mo bandayain yun? Yan yung problema sa mga hindi lawyer eh. Walang tiwala sa mga affidavit kung ano po yung nilagay nila sa affidavit, yun na yun. Yun ang katotohanan. Gusto lang kasi nilang isadamay lagi yung 2016. Sabi nga ni Rowena Guanzon sa mga nagtatanong ng reaction ko, ano ba problema ng 2016? Di ipakita nyo, ipaimbestigan nyo, ituro nyo, isumbong nyo sa Pangulo, sangkatuta kayong mga anti-Duterte na media, wala kayong maisumbong sa Pangulong Marcos. Ang dali lang po niyan eh. Magsumbong kayo, ito po, ginawa nung panahon ni Duterte, nawasak. Asan yun? Wala. Ito po, ginawa ni Ghost Project nung panahon ni Duterte, wala.